po ay hari, pero si Jesucristo po ang hari nating mga hari. So kailangan maintindihan po natin ano ibig sabihin ng King of Kings. No? Kasi time will come, if the right time has come, Panginoon po ay bumalik dito para maghari. Siya po ay maghaharing kasama ng mga santo. Sinabi mga santo, sila po yung mga binanal ng Diyos, sila po yung mga tinawag, pinatawad ng Diyos, iniligtas ng Diyos. Kaya pwede na ho natin tawagin ng isa't isa na Santo Berne, Santo Maricel. We're saints. Amen. But not the saints na sinasamba ng tao. Amen. Kasi kahit si Pablo po, nung siya po, si Pedro po, nung gumawa po siya ng himala, at ito pong mga nakaranas ng himala ay talagang nanggilalas, nangilabot. Parang inakala nilang itong si Pedro ay Diyos. Halos sambahin na nila si Pedro. No, sa kanyang pagiging santo, sa kanyang pagiging banal. So, hindi ibig sabihin po ng santo ay Diyos. No, but the meaning of saints is we became holy, not because of our holiness, but through the holiness, by the holiness, in the holiness of Christ, Amen. Our Lord. His holiness being imparted to us. That is why we became saints. Amen. Kaya hindi lamang po si Jimmy Saints ang saints, no? But we also are saints because of the holiness of Christ. So let's proceed to our scripture. Let's please stand up and read it in verse 6. Let's read all together in a loud voice in 3, 2, 1. Blessed and holy is the one who shares in the first resurrection. Over such the second death has no power, but they will be priests of God and of Christ, and they will reign with Him for 1,000 years. Amen. Let's pray. Abba Father, we thank you for giving us the privilege to become part of this kingdom. And this kingdom that is no end and is no boundaries of God. Thank you for chosen, O God, and for choosing us, O God. Kami po ay napili, hindi sa aming husay at galing. We were chosen by the grace that you have, O God, by the mercy that you have, by the compassion and love that you have, O God. Amen. It is not by means of our righteousness, dahil maruming basahan lamang po sa iyong harapan ng aming katuwiran. Kundi sa biyaya at habag mo, kami napili mo, Panginoon. Kaya lubos, labis kami nagpapasalamat sa pagpili mo sa amin. Samahan mo po kami, O Diyos, as we study your word for today. Give us the wisdom, give us the understanding, so that your words that will be delivered today may be a word that will illumine, so God, our minds, that will give us yung kaliwanagan, Panginoon, sa aming pong kaisipan. Thank you, Lord. We are asking the victory from your victory, yes, on the cross. We claim it, and we already have it. In Jesus' name. Amen. Amen. You may be seated, and let's proceed to our topic. So, our objective, there are two objectives for this message. Number one is to highlight the future condition and position of the redeemed people of God during the next age, the millennial kingdom or 1,000-year reign of Jesus Christ. So meron pong balik ko muna po. Yan. Doon po sa yan, we have this what we call millennial kingdom. So napag-aralan natin last Friday, mille means 1,000, and then annual or annual means year. So millennial meaning 1,000 year. So this 1,000 year of reigning of Jesus Christ, He will reign with the saints. Hello? Sino po yung mga saints po na yon? Amen. Sila po yung mga naligtas sa biyaya ng Panginoon. Sila po yung mga tinawag ng Diyos, kinatagpo ng Diyos, tinipon ng Diyos sa kanyang tinatawag nating rapture. We have tackled yung about sa rapture last Friday. Amen? So meron pong ilang paniniwala about rapture. Merong sa tribulation, by the way, sa tribulation, merong pre,
merong during, and then merong post-tribulation. Kung kayo po ang papipiliin, ano po ang gusto nyo? Bago tribulation, rapture, kukunin na tayo, kakatagpuin na tayo ng Panginoon, or during the tribulation, saka darating yung rapture. Or you want yung post-tribulation. Natapos na yung tribulation, saka palang mag-rapture. You choose. Pre, during, or post? Pre. Ano pre? So, we choose to be saved na doon sa tinatawag nating tribulation. And great tribulation na tinatawag. Yung malubha at matinding kapighatian. And the good thing is, when Christ reigned during yung kanyang 1,000 year, kasama po tayo. No? If darating man po ang Panginoon na tayo po ay nabubuhay pa o yung rapture, then tayo po ay kasama rin sa mga maghaharing kasama ng Panginoon for 1,000 year. Okay? Second objective po natin is to understand the underlying conditions whereby one may partake and enjoy the future kingdom reign. So, pag sinabing future, to come. No? At yung pong kingdom reign po na yan, hindi pa po ito yung nangyayari sa buhay po natin. We have experienced na ang presence ng Diyos while we are worshiping Him. Truly, that is an evidence of God's kingdom manifesting sa ating pong kalagitnaan. Naghahari ang Diyos sa ating mga buhay at sa ating kalagitnaan. Pero hindi pa po yan ang millennial kingdom na tinatawag. Wherein sa millennial kingdom, marami pong bagay ang mawawala. Marami bagay ang maglalaho. No? At yun po ang isang kapanapanabik na maranasan po natin. Let's proceed to our introduction. Sa ating introduction, sabi po dyan, kingdom. So sabi ni Dr. Miles Monroe sa kanyang definition of kingdom, he defined the kingdom this way. A kingdom is the influencing authority of a king over his territory. Impacting po, hindi impacto. Impacting it with his nature and producing a people manifesting his culture and character. So in other words, if God is influencing His authority over us, then the kingdom of God is here. Amen. And if God's territory is over us, therefore, this is the kingdom of God. Amen. Amen? At nagmamanifest po yan doon sa culture and character that we have. So dapat, if you believe that you are living in the kingdom of God, you must practice the culture and character of the kingdom. Amen. Kingdom principle, kingdom mindset, kingdom character, kingdom attitude. Amen? Nasa kaharian na po tayo ng Diyos. Amen. Pinaghaharian po tayo ng Diyos. Amen. Amen? So we have the King Jesus Christ where yung kanya pong domain, yung kanyang territory, we have His nature na may impact sa pagbabago ng buhay po natin. We were changed because of Jesus. We were transformed because of Jesus. Ang tawag po doon, yung influence na tinatawag na ng kingdom. Yung impluensya ng salita ng Diyos. Yun po ang bumabago ng buhay natin. Yun po ang bumabago ng kaisipan po natin. And the redeemed people of God today are the visible evidence and manifestation of the kingdom of God in the midst of the chaotic, evil age. Kahit gaano kasama ang mundo po ngayon, dahil nandyan ka, dahil nariyan po ang mga anak ng Diyos, it is evident na mayroong kaharian ng Diyos dito sa mundo. Ano yung pinagkanta natin? Let your kingdom come, let your will be done, bring heaven here on earth. Yun yung Lord's Prayer at tinurong panalangin ni Jesus Christ. Amen? Ang kaharian ng Diyos ay mangyari dito sa kalupaan. At mangyayari po yan through this what we call kingdom citizens. Amen? Tayo will come, magiging 2 o 3 citizenship po natin. For now, 2. Amen? I'm a Filipino citizen.
and also a kingdom citizen. Tatlo. Sino po dito yung 60 years old na pataas? Kasama na kayo sa senior citizen. Senior citizen. Tatlong citizenship. Amen? So, hopefully po, ay yung citizenship po natin sa hari ng Diyos, yun ang pinaka, no, ikatuwa po natin. Amen? Kasi maraming Pilipino po, lumilipat ng ibang bansa at pinipiling doon na manirahan. Canadian citizen, Australian citizen, ano pa? American citizen. Maraming citizenship ang pinipili. Pero Chinese citizen. Pero mapalad ka po kasi pinili mong maging kingdom citizen. Amen. Amen. So truly, God's kingdom is manifesting, influencing us. At yun po ang tinatawag nating paghahari ng Panginoon. The physical and visible kingdom. The millennial kingdom reign of our Lord would be an aeon or age of peace. Aeon means mahabang panahon. Long period of time. That's the meaning of aeon. Ayan, no? At iyan po ay paghahari po ng kapayapaan. Peace. No? In the book of Isaiah chapter 2 verse 4, it is written, He shall judge between nations, or between the nations, and rebuke many people. They shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up swords against nation, neither shall they learn war anymore. So this is truly a kingdom full of peace, as in no more wars. Amen. At yun po ang paghahari ng tinatawag nating Prince of Peace. Who is the Prince of Peace? Jesus is the Prince of Peace. Kaya pag nag-reign na siya, nag-rule na siya, it's totally peace talaga. Amen? O sa Bisaya, ang peace, pinakamaraming meaning po yan eh. Peace 1, peace 2, peace 3, marami yan eh. Peace, meron din, kamao, peace. Kidding aside, pero itong peace po na paghahari na hello, mga Bisaya dyan. Tama ba ko? Tama ba? Ha? Peace, kapayapaan. Peace is that. Daming meaning ng peace. But this millennial kingdom reign of our Lord, this is a totally peaceful world. World peace talaga. Amen? So, during the reign of Jesus Christ, many things will be gone. Maraming mawawala, maraming maglalaho. No more wars. Wala nang gera, wala nang digmaan. But pure peace. World peace. Wala nang alitan, wala nang samaan ng loob, wala nang hinanakitan, wala nang tampuhan, kahit yung mga silent wars. Mawawala po lahat yan. Even yung mga umaatikabong digmaan, nations against nation, kingdom against kingdom, no? People against people, mawawala po lahat ng uri po ng digmaan. Yan ang kagandahan kapag dumating na yung tinatawag nating millennial kingdom. Amen? And ma-excite po tayo doon sa ganong scenario, doon sa ganong kapaligiran. May mga pagkakataon na dito, di ba, may fear pa tayo pag ex-party ka mo, hindi ka makagala ng maayos. No, hindi mo magawa ng maayos yung mga dapat at gusto mong gawin because you have fear. Alam mo kasi, ang sabi nga ako sa 23. This 23. Buti nakabalik ka na. Kahapon na expired. Ako noong December pa eh. Okay, so ang kagandahan po kapag nag-reign na si Jesus Christ, when Jesus Christ is reigning this 1,000 year, wala nang China against Philippines. Wala nang Russia against yung mga communist na bansa. Their powers will be no more. Yung kapangyarihan nila, yung lakas nila, yung pwersa nila, yung sandatang lakas nila, yung lahat ng mga armas nila, those, everything na may kinalaman sa war, lahat yan ay maglalaho. No? Kaya nga, sabi doon sa verse ng Isaiah, binasa natin sa Isaiah chapter 2 verse 1, yung pandigma nila, i-convert nila sa mga pang-asarol, sa mga pruning hooks, no? Pang-garden na lang yan, no? Pang-cultivate na lang yan.
Pinakagandahan po kapag the Prince of Peace is reigning during that time. And what else? No more pandemics. Hindi mo na kailangan mag-pray na, Lord, alis po ang COVID. Kasi wala nang pandemic, wala nang endemic, wala nang epidemic. Okay? No more radical people like NPA, yung mga communist people, yung mga uhaw sa dugo, gusto ng gulo, gusto ng away, gusto ng bagayan. No, na wala na rin tinatawag po natin ng mga WHO, yung mga crazy pandemics po na yan, yung World Health Organization, hindi na sila makakapaggawa ng mga agendas nila. Ang United Nations, yung mga agendas nila, etong vaccine na to, para i-rule nila. Their plan is to rule the world through health. Ganun po ang takbo ng mundo ngayon. Wala na po yung tinatawag nating genocidal invasion in disguise. Ito po ay mga parang in disguise nila, sila ang savior ng world kasi nasa kanila yung pinakamabisang bakuna para sa epidemya, sa virus. Mawawala na po yung mga ganung mga bagay. Amen? So there's no more need doon sa tinatawag po nating fear, doon sa security po natin. Kasi no one and nothing to threaten your security and safety. No more fear and insecurity pagdating po ng Millennial Kingdom. No more need to fear and insecurity because it won't be there. Wala na po yan. Mawawala na ang lahat ng mga yan. And in the coming Millennial Kingdom, no more lying medias. Wala nang mga media na nagpapakalat ng mga maling information. No more synthetic drugs. Hindi mo kailangan uminom ng maintenance para sa puso, sa kasukasuhan, para sa high blood. Wala na mga synthetic drugs. No more exploitation of employees. Hindi ka na problema sa amo. Hindi ka na problema sa employer, sa company. Expired na ikama ko, kaya pang i-renew. Wala na pong ganon. Amen? Amen. Wala na rin traffic. Ay! Ito po, nalilate kami minsan sa mga trip po naman sa connection trip namin, sa next trip namin because of bad traffic. Sa Sisiya, sa Betulay Pass, during morning, papasok kami, pati lalo pa uwi. Grabe po yung traffic dyan, papasok ng ISG sa may Asisiya. So, nalilate kami sa aming mga next trip because of bad traffic. Ang kagandahan po, pag nandun na tayo sa Millennial Kingdom, kaya mo nang tumabos sa pader. Kaya mo nang lumusot. Talik. Punta nga ako dun sa lugar na to. Remember Jesus Christ when He was resurrected? Lumulusot po siya sa pader. Kinagugulat po ng mga disipulo, akala multo. Amen? So, ganung klase po ng katawan ang magkakaroon po tayo. Mawawala na po yung maintenance sa katawan mo. Hindi mo na kailangan po ang mag-diet. Amen? So, wala na rin mga scammers, wala na rin mga profiteers. Wala na po yung mga magagancho. So the Bible gave us the little glimpses of what lies ahead of us. And God preparing us for His great surprises when that time comes. Next. Sabi niya, ito po yung mga biblical insights of reigning with our King Jesus. Let's proceed to point number 1. Point number 1, ayaw masahin. So, the saints return to earth with King Jesus Christ. So, in Jude chapter 1 verse 14 to 15, this is the prophecy. Sabi yan, Enoch, in the 7th generation from Adam, prophesied about these people when he said, "Look, the Lord has come with countless thousands of His holy ones. He will judge all people and convict everyone of all the ungodly things that they have done in such an ungodly way, including all the harsh things that these ungodly sinners have said about Him.
pagbalik po ng Panginoon, may kasama po siyang countless thousands of saints. Amen? Amen. Kasama ka doon. Yes. Pag dumating si Lord, nag-rapture, and then yung kanyang pagbabalik, He will reign as King of Kings, at kasama yung mga mula doon after ng rapture, during rapture, yung mga sumama sa rapture, lahat po sila babalik kasama ng Panginoon para maghari at para hatulan, hukuman itong mga taong humamak ng mutya at nagsabi ng mga bagay na laban sa ating Panginoon. He will judge. Kasi yun po ang pagbabalik ng Panginoon, hindi siya darating para makipagkasundo. To judge the living and the That dead. He will come to judge. Yes. Darating siya bilang isang hukom. Kasi hari na siya eh. At ang hari po, dapat matuwid siya kung humatol. Ganun po ang gagawin ng Panginoon. At kasama po niya ang mga thousand of His holy ones. Sa ibang version, saints ang tawag mo dyan. Sa ibang verse, sa ibang translation. He will judge all people and convict everyone of all the ungodly things. Sa lahat ng mga di makadiyos na mga bagay na ginawa ng mga tao na naiwan sa rapture at hindi sumampalataya sa Panginoon, sila po ay hahatulan. Sila po ay huhukuman. Pati yung mga nagsabi ng mga bagay na laban sa ating Panginoon, sila po ay makakatikim, makakaranas po ng kahatulan. Amen. So the people of God will come back with King Jesus at the end of the great tribulation to execute judgment on the wicked. Amen. Amen. And reign with the Lord for 1,000 years. Amen. Yan po yun. Yeah. So the people of God will return with King Jesus at the end of the great tribulation. So after the great tribulation, yung matinding kapighatian, then here comes the Lord of Lords and the King of Kings to execute judgment of the wicked. At yan po ay tatagal ng 1,000 taon. Ngayon po ay year 2025. Mahabang panahon, di po ba? 2000. Imagine mo yung 1,000 year na maghahari po ang Panginoon, pati na rin yung mga anak ng Diyos. Amen? Parang may nakabukas na ano. Baka dyan sa laptop. Oh. How the redeemed people of God would come back to this earth with King Jesus at the end of the great tribulation to execute judgment on the wicked people who killed other people and destroyed creation by their greed. So this great event of second coming will not only be the Lord's return, but also the return, the comeback of these people who surrender their lives to Jesus Christ. And we are included to that countless thousands of holy ones. Amen? And those who are resurrected, namatay bago ang rapture, sila po ay mariresurrect. Pero yung mga nabubuhay, pero sumama sa rapture because of their faith, sila po ay kasama sa pagbabalik ng Panginoon to rule and reign for 1,000 years. Or this is what we call the millennial kingdom. And obviously, there would be remnants and surviving natural people. Kasi hindi po lahat sasama sa rapture. Yung maiiwan, mag-e-exam pa. While we are on the age of this what we call grace, embrace the grace of God. Amen. The mercy of God. Kasi pag lumampas na yung grace period, may period lang po ang grace. The way of your salvation, the way of the salvation is through yung tinatawag natin na gawa. Kailangan nilang ipaglaban. Kung gusto nilang maligtas, if they want to receive salvation, they need to fight for their faith. Kasi during that great tribulation, ang walang marka ng 666 hindi makakabili.
Lahat ng mga ayaw magpatatak, hinahanting para tsugiin. Kaya you need to do whatever you think is right to be saved. No, para hindi ka malinlang, para hindi ka madaya. No, ito po tanong, kung may iwan ka po sa rapture, anong gagawin mo? Magdadasal. Kasi hahalugugin lahat. No, sisiya sa atin lahat ng pwedeng pagtaguan ng mga ayaw sumamba, ayaw makipag-isa sa Antichrist. Yung mga ayaw magpatatak ng 666. They will be hunted. They will be killed. Kaya nga, yung verse, ang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Doon talagang faithfulness ang pag-iiralin mo. Kaya habang tayo po ay nasa masaganang biyaya ng Diyos, namnamin natin ang biyaya. We are saved by the grace of God through faith in Christ Jesus. Ipagpasalamat natin, patuloy nating yakapin, pamuhay ang salita ng Panginoon, because that is the result, the product of the grace that we have received. Amen? Grace is not, mayaman naman sa biyaya ang Diyos okay lang. No? Hindi po yan grace pag ganyan. Kasi ang produkto ng grace, transform life. Makikita sa iyo yung grace. Pag alam yung nakareceive ng grace, ng biyaya, nababago yung buhay. Yes. Amen. Ipatingin sa iyo pag may grace, pag yung grace ng Lord nasa sa iyo. Pag ang grace ng Diyos naranasan ng tao, hindi niya mapipigilan na magpaguhin siya ng Panginoon. Amen. Hindi mo yan mapapatigil. Hindi mo yan mahadlangan yung pagbabago na yun. Amen? Kasi merong gustong magbago dahil yun ang New Year's resolution niya. Kaya lang, lagi naman sumasablay. Bakit? Kasi hindi naman yun yung produkto ng grace Hindi sa biyaya ng Diyos, di ko lang, baka wala na rin ako ngayon. Baka natukhang na rin ako ngayon. But praise be to God, by the grace of God, andito po ako. At marami pang katulad ko ang nakaranas ng biyaya ng Diyos. No, ang muntik-muntikan na, no? Pero dito kayo nahuli ng Panginoon. Amen? So, ang tawag diyan biyaya. Amen. Grace. So, yakapin natin ang biyaya ng Diyos while it is when it is abundant, no? Habang masagana pa po ang biyaya na yan ng Panginoon. Yakapin natin, hayaan natin ang biyaya na yan ang patuloy na bumago sa buhay po natin. Amen? Number 2, the saints would enjoy life. Nag-enjoy po ba kayo sa buhay nyo ngayon? Amen. So okay na kayo dyan? No. Okay na kayo dyan sa buhay na yan? No. No, we're just enjoying the life. Kasi wala namang mangyayari kung magmumukmuk ka. Kasi una sa lahat, nasa iyong biyaya ng Diyos, enjoy life. Amen. Amen? So sabi ng Revelation 20 verse 6a, blessed and holy is the one who shares the first resurrection, over such the second death has no power. Yung ikalawang kamatayan o yung second death, yung tinatawag natin na bakit second death? Kasi mayroong first death. Ito po, sa ating mga na-born again, ito po yung magandang makatandaan po natin. Ang taong minsan lang ipinanganak ay 2 beses mamamatay. Pero ang taong 2 beses ipinanganak, 1 beses lang mamamatay. A person who born twice will die once. But a person who born twice will die once. Huh? Did you get it? Naintindihan mo ba natin? Kasi kung 1 beses ka lang ipinanganak, walang tinatawag na reborn or rebirth o born again experience. Mamamatay ka physical, mamamatay ka pa eternal.
There is a physical death and there is also eternal death. That is the second death. But if you experience yung tinatawag nating regeneration, reborn, rebirth, born again experience, physically mamamatay ka, pero wala ka ng kamatayan sa tinatawag nating second death. Because you will live forever with the Lord of Lords and the King of Kings. Amen? So it is better to be born twice than once. Amen? Napalad ka kung 2 beses kang ipinanganak. Physical and spiritual birth. Amen. Dahil 1 beses ka lang mamamatay. O kung mararapture ka ngayon, 1 beses ka lang namatay. Ay, hindi ka na namatay. Diba? So yun ang kagandahan po. So the resurrected, transformed saints will enjoy life. No, ang sabi diyan, death has no power. Wala nang kapangyarihan sa iyo ang kamatayan. Kaya hindi ka na matatakot sa death. You will fear death no more. Amen? Kaya hindi ka na mangangamba kung mamamatay ka man ngayon, saan ka pupunta? Yung kasi ang kadalasan kinakatakot ng tao, kaya natatakot siyang mamatay. Hindi niya alam yung kanyang final destination. Hindi niya alam yung kanyang huling hantungan. No, akala ng tao pag namatay physical, sementeryo lang. Pero hindi po. Meron pang second life or second death. At yun po ay for eternity. Kaya our decision dapat ngayon. No? You choose eternal death or eternal life. Eternal death, no? Eternal torment, walang katapusang paghihirap, or eternal life. Ang kagandahan sa eternal life, you reign for 1,000 years with our Lord and Savior Jesus Christ. Now, having and enjoying a perfect body throughout the period of year with King Jesus Christ. May enjoy mo yung perfect body mo. Hindi yung vital statistics, ha? But yung perfect body na walang sakit, hindi nangihina, never nagugutom, never kang makaka-experience ng mga ayaw mong na-experience ngayon. Pagsakit ng kasukasuhan, yung mga daliri na bumabaluktot na hindi mo na maunat, yung namamagang mga paa, you will experience that no more. No, kasi perfect body na po ang magkakaroon po tayo. Amen? Katawan na panglangit, katawan na tumatagal, katawan na pang walang hanggan. Amen. Yan ang perfect body na inaasahan po natin kapag dating po ng resurrection. Amen. So, Revelations chapter 2 verse 16, sabi yan, blessed and holy is the one who shares in the first resurrection. Over such, the second death has no power. So, having the transformed body during the rapture is equivalent as experiencing the first resurrection. So, no longer subject to physical sickness or deformities. Hindi ka naguguran. Hindi ka natatanda. Hindi ka na mangungulubot. Hindi mo kailangan ng glutathione kasi magniningning ka sa kalwalhatian ng Panginoon. Amen. Amen? Hindi mo kailangan magpa-inject ng gluta. Gumamit ng sabon na likas papaya. No need. Kojic. Hindi mo na kailangan mag-take ng mga pampabanat or botox. No need for that. Because your body will become perfect. Amen. Pag umarap ka ba sa salamin, meron bang bahagi sa katawan mo na parang ayaw mo to sa salin? Parang ayaw ko to. Ako minipis na, ayaw ko to. I hate this. But all we need to do is to accept. Hanggang ngayon ang buhay. I'm coming soon. Senior na rin. Senior na rin. Pinatatawa ko na kayo kaysa mapagtawanan nyo ako na nakatalito. Kasi alam ko naman, hindi ako nag-isa. Nangyayari yan. Amen? May mga bagay, pag dumarap ka sa salamin, ayaw ko to sa sarili, parang, I hate this. Gusto mong baguhin pa. So, yung mga kulot, gusto magpariban. Yung mga una, gusto magpakulot. Di ba kulot? Walang contentment. Pero pagdating ng resurrection, perfect na yan. Wala ka nang aayawan, wala ka nang hihingian sa kung ano ang binigay na katawan sa iyo ng Panginoon. Amen, amen.
Amen. So, you will no longer experience tiredness, exhaustion, or being burned out for working hard. Lalo na kung nag-overtime ka lagi, na napupuyat ka, you sleep late, and you wake up early. So, grabe po. Yan po ay nararanasan po natin. But, instead, you will enjoy perfect body throughout the period of your reign with King Jesus Christ. Amen. Amen. So, there would be no more need for you to take maintenance medicines. Yes po. Yan. Bakit? Kasi no sickness na. No aging. Hindi mo kailangan minum ng yung anti-aging. And also, no more death. So, hindi mo na kailangan po ang, alam niyo po merong mga tao ngayon, yung kanilang experiment. Hindi ko alam kung ano, nakalimutan ko yung pangalan niya. Ang goal niya is to remain young. To remain and to be forever young. No, may mga sistema po siya, may mga tawag dito, mga makina or sumasalang po siya sa mga radiation. Nasa YouTube po yan. Kayo na lang po magano. Sino yung tao po na yan na gusto niyang ma-maintain yung kanyang yung youth niya? STEM no? yata. Ano, di ba? Papasok, matutulog po siya sa isang aparato para yung cell ng kanyang katawan ay manatiling Regenerate. nare-regenerate. No? Yun po yung goal nila. Pero hanggang saan? Hanggang kailan? Di katulad na mga nakiisa kay Kristo, pabayaan mo tumanda yung katawan mo kasi papalitan naman niya ng bago. Amen? Amen. Tatanda at lilipas din ako. Lilipas din. Kanta yun? Kanta rin. Tula ko na lang. Tatanda at lilipas din ako. Pero, ang kagandahan po, tumanda man at lumipas man ang katawan na to, pagbalik ng Panginoon, you will be forever young. Amen. Kanta din yun. Bumawi, ano? So, praise be to God for setting us free from all that held us physically captive during our waiting days. No, sickness, aging, and even death has no power over you and me any longer. Amen? Kaya habang hinintay natin ang Panginoon, let's enjoy life. Enjoy mo muna kung ano yung meron ngayon sa buhay mo. And for sure, yung nag-aantay sa iyo in the future, in this coming age, when Christ, our Lord and Savior, our King of Kings return, for sure, you will enjoy much yung tinatawag nating perfect life. Buhay na ganap at kasiya-siya. Number 3, our third point. So the saints will be given their respective territories to govern. So in Revelation 20 verse 6b, ito yung kadugtong nung kanina, 20 verse 6a. But they will be priests of God and of Christ, and they will reign with Him for 1,000 years. Sila po ay magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo. They will be priests. Or yung iba po, magre-reign as, magro-rule as leader. Magiging tagapanguna, magiging tagapamahala ang mga anak ng Diyos. Especially, kung ngayon pa lang naglilid ka na, kung ngayon pa lang nangunguna ka na, for sure, pagbalik ng Panginoon, bibigyan ka at pagkakatiwalaan kanya ng isang pangungunahan. Either isang maliit na barangay, isang maliit na village, isang malaking munisipyo, bayan, probinsya, lalawigan, syudad. You will reign. If ngayon pa lang, sa'yo na, nandyan na yung tinatawag nating leadership. For sure, sa pagbabalik ng Panginoon, you will have that, what we call respective territories. So the saints having the transformed or glorified body will be the priest of God over people and territories. Amen? So doon sa Luke chapter 19 verse 17, and he said to him, "Well done, good servant. Because
you have been faithful in a very little, you shall have authority over 10 cities. So they would be little kings to represent King Jesus Christ. No, yung mga pinagkatiwalaan sa maliit na bagay at naging katiwa-tiwala sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan din naman pagbalik ng Panginoon na mas malalaking mga bagay. Amen? So what's the key? The key is to be faithful and to be a good servant. Sa gayon, ang pinagkatiwala ng Diyos sa iyo ay dadagdagan niya. Naalala po ba natin yung kwento po ng the parable of talents? No? Yung parable ng mga talento, ng mga mina. No? Sabi diyan, how we do that? How do we do that? Dumidumidap-dap? How do we do that? Balik po dun sa how do we do that. How do we do that? In Luke 19 verse 11 to 27, ito po yung parable of minas or talents given to his people. Pinagkatiwalaan ng 10, pinagkatiwalaan ng 5, pinagkatiwalaan ng 1. Yung 2 katiwala ay naging katiwa-tiwala at ito po ay kanilang pinangalakan. No, pinagbuti nila kung anong magagawa nila doon sa mga ipinagkatiwala sa kanila. Habang yung isa po ay inilibing sa lupa yung talento na ipinagkatiwala sa kanya. At pagbalik ng Panginoon, isa-isa po silang inassess. How are you, my friend? Sabi ng Panginoon. Here's the 10 talents. Inano niya, yung tinrade niya, binungkan niya, pinagyaman niya, at tumupo ng another 10 talents. Well done, good and faithful servant. So, yun po yung salita, yung word natin. No, and then, yung pangalawa, ganun din. Yung 5 talents, ito po, pinangalakal ko, pinagtrabaho ko, ito po, nagbunga ng another 5 talents. Well done, good and faithful servant. Ang talang yung isa, how are you, my friend? Yung inyong pong pinagkatiwala sa akin ay inilibing ko sa lupa sapagkat alam kong ikay malupit. Sapagkat kung ito po ay mawawala at masisira, kayo po ay magagalit sa akin. Kaya para hindi kayo magalit sa akin at hindi nyo masisi na yung binigay sa akin ay naubos at nawaldas na wala, ibinaw ko lang sa lupa. So doon po siya nakatikim ng kahatulan. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, sakang tamad. Hindi ka tiwa-tiwala. No, kinuha sa kanya yung isang talento at ang sabi sa kanya mga liping, kunin yan, igapos at itapon. Saan siya magngangalit, manginginig, magngangalit ang kanyang mga ngipin. Amen. Samantalang yung dalawa, pinagkalooban pa ng another yung anumang pagkatiwala sa kanila. So, time will come kapag naghari na ang Panginoon, yung mga pinagkatiwala po sa bawat isa sa atin, kung ito po ay pagyayamanin po natin, yan po ay dadagdagan ng Panginoon. Namumuna ka ngayon sa limang miyembro ng pamilya mo. You're being the leader of your own family. At naging faithful ka sa pamilya na yan. Pagkakatiwalaan ka ng Diyos ng ibang pamilya. O itong pamilya na to, wala silang katiwala sa pamilya nila. O kayo na ang mamuna sa kanila. Ganun po tayo mag-rule. So, that's how we do that. Amen? Amen. O ikaw, naging katiwa-tiwala ka sa ganitong small group, then, ito ba, kahit gaano kaliit o kalaking bagay ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, for as long as we became faithful doon sa pinagkatiwala sa atin, that will be rewarded. Amen. Amen? Walang malaki o maliit na bagay na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon ang hindi po niya gagantimpalaan. Ang keyword lang po doon is we must be faithful and be a good servant. Amen. Amen. So, doon sa verse po, sa talata po na yan, doon sa Luke chapter 19, sabi ng Panginoon, and He said to him, well done, good servant, because
You have been faithful in a very little, you shall have authority over 10 cities. Yung increase, yung promotion, nandyan po. No, yung pagtaas, pag-angat ng level ng pangunguna ay pinakita ng Panginoon. Kung ano po yung meron ka ngayon, maliit na talento sa pag-awit, be faithful. Use it. Pagkatiwala ay pag-awit mo sa Panginoon. Time will come, hindi ka lang magiging songer. Songwriter pa. Oh? Sino po kayo? Lalaki ang kitchen ni Kuya Limuel. Lalaki ang kitchen. Isang magkaroon ka ng restaurant. Restaurant. Oh, ganun eh. Kahit gaano kaliit na bagay na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, if you are faithful doon sa bagay po na yan, yung promotion that i-increase yung territory. Kaya nga, big prayer na, Lord, increase my territory. Remember kay Joshua? Amen. Sabi ng Panginoon, sabi ni Joshua, Lord, increase my territory. So, nung makuha po nila ang lupang pangako, then that's their territory. Dati lang silang mga gala, mga wanderers sa wilderness. Pero dahil faithful sila sa Panginoon, ginawang reward, gantimpala ng Diyos sa kanila ang promised land. Amen. And they live happily ever after. The rest is history.